is none like you. I worship you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you. And I worship you, Almighty God. There is none like you. Sinasamba. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Aming Ama, mapagmahal, ito ang panalangin ko, ang makita ka. Yes, Lord. Nilang lahat sa buhay ko. Yes, Lord. Sinasamba. Sinasamba ikaw, O Diyos. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Amen. Sabayan natin ang Espiritu Santo na samahan tayo sa hapong ito. Nais kong hilingin ang isang panimulang panalangin mula kay Brother Tito para samahan tayo sa ating Panginoon sa hapong ito. Tayo mo po, pinipita natin mga kota. Tayo sumulong sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kanyang presensya na ito. Lord. Tayo sa dalawa, tatlo. Hallelujah, Lord. Sabi natin ang Diyos ay pumaparoon sa kanyang mga anak na Amen. humihingi ng kanyang kabayat at buhay. Taglin natin Diyos, kami nagpupuri. Salamat sa kabutihan mo. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Sa patuloy na paghahatak. Salamat po sa iyong salita, sa nagtitipon mo sa amin. Salita mo na siyang, Lord, na layunin mo na siyang humatak sa bawat isa, Panginoon, upang kami magkaroon ng kaliwanagan, unawa sa bawat buhay, sa nais po sa amin, Panginoon. Alam mo, Ama, sa hapong ito, mamalas ka namin, makita namin ikaw ng lumaan, at ikaw ay kuminang, at ang iyong kaluwalhatian ay, Lord, ay lumabas sa kalagitnaan ito, upang, Lord, ang iyong mga anak ay matuto sa nais mong ipaalam sa kanila, Panginoon. Turuan mo sila, kaya mo ang banal na Espiritu siyang manguna sa bawat isa, Panginoon, mag-usap, at gumabay, upang ang tatahakin namin na iyong salita, Panginoon, ay merong mga sa amin, merong papaunawa, Panginoon. Kaya nga po, Ama, nananalangin kami, papasalamat, at meron ka itong pagtitipon, kaya napakalaga ng buhay. Amen. Buhay na hindi lang dito sa lupa, kundi meron kang buhay, Lord, na nais mong ilagay sa amin doon sa iyong kaharian, Panginoon. Sa mga po aming pastor na siyang mangungusap, Thank you, Lord. magkaroon ng salita, Yes, Lord. maging ito sa bawat isa, at may pabuhay namin, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ang dami ng layunin mo, na kami mayakan mo sa lupang ito, at madala mo kami sa isang dako, na kung saan ay merong isang dako na nais mong pagkalagyan, Panginoon. Yes, Lord. Kaya kami, Ama, hihingi na iyong pagsama, mga salita, kaya mo maging malinaw ang lahat, upang sa katapos-tapusan, Panginoon, ay makita namin napakahalaga ng buhay namin, at totoong dapat lamang, Lord, na may balik ang lahat ng ito para sa iyong karangalan, para sa iyong nagkailangan, Panginoon. Nagpupulit pa, pasalamat kami, daliwan Diyos sa buhay, ang totoong kumikilos sa mga buhay ng mga anak mo rito, Panginoon, sa lugar ng ito, Panginoon. Kaya, pasalamat kami sa mga presensya na narito, at mangusap sa kanila, Panginoon, kaya kung paliwanag mo kung anong kalagaan ng buhay na nais mo ng pagkaloob sa kanila, Panginoon. Pagpulit pa, pasalamat kami, hanggang sa katapos-tapusan, ikaw ang may tanghal, makita at makayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya kung ang lahat ng ito, may balik namin siya lahat, Panginoon. Pupulit ka po namin, bilang pasalamatan Hallelujah. Iya. sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang dalangin.
Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So makaupo muna po tayo. At minsan pa baka po merong nais magandang awit, mga po totoo sa ating Panginoon. Wala po sa pamilya. Ang ating mga kapatid dito, meron po bang nais magandang magbigay kalwalatian sa ating Panginoon? Okay. So kung wala na po, ay diretso na po tayo sa pangangaral ng ating ng Diyos. Amen. At nais kong iayahan ang ating pastor para bigyan daan ng ating Diyos. Sa Ray. Magandang hapon po sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Mabuti pong makabalik sa piling nyo para muli ay mag-aralan tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang pananampalataya raw ay nagmumula sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya iniwala ko, habang kayo nakikinig, ay bibigyan kayo ng Panginoon ng pananampalataya para gawin kung ano yung maririnig nyo. Okay, sundin at ipamuhay. Dahil kung walang pananampalataya, ang sabi, walang makalulugot sa Panginoon. So, hindi po porket naglilingkod tayo ay nakalugod-lugod tayo, sabi sa Biblia. Kundi yung may pananampalataya lang daw ang nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya importante na palagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos kasi yun ang sabi ng Biblia, doon nagmumula ang pananampalataya. Okay? At sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, nalalaman natin kung ano ang mga bagay na kalugod-lugod kay Lord at dapat natin gawin para siya ay pasiyahin. Okay, sa hapong ito, pasalamat tayo sa pagdating ng ikalawang taon ni, pangalan ng full name ulit ni Alvin Santos. Hindi yan. Ay, Abigail Ruth. Abigail Ruth. Okay. Abigail Ruth. Salamat tayo. Pag-pray natin siya mamaya bago tayo tapos ang gawain. Special prayer para sa kanyang kaarawan. Amen. At ganoon din, dahil sa karamihan sa atin ay mga kababaihan, most of us are women. Those who are attending our regular service here are mostly women. So, gusto kong parangalan kayo at mangangaral ako ng tungkol sa mga ina. Okay, kasi Mother's Day lang, kamakailan lang, di ba? So, Yes. pasalamat tayo sa mga ina na naririto na may panahon para sa salita ng Diyos. That's what makes women great. Kapag may oras sila sa salita, when they have time to listen to the Word of God, they become great mothers. Okay? Alala nyo si Marta sa si Maria? Si Marta ay, nung nandun ang Panginoon, sige, asikaso niya at titigatig siya sa maraming bagay. Pero si Maria ay umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At nagreklamo si Marta, ang sabi, Panginoon, hinahayaan mo na yung kapatid ko nandyan lang, nakikinig siya, samantala ako dito, hindi na ako magkanda ko gaga dito. Pero sinaway siya ng Panginoon na sabi, Marta, Marta, masyado kang naliligalig sa maraming bagay. Pinili ng kapatid mo yung tunay na mahalaga. At yun ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Yes. At dahil dito, meron siyang makakamtan na hindi naalisin sa kanya magpakailanman. So sa hapon to, hindi kayo nagkamali na kayo pumarito para luminig ng salita ng Diyos. Marahil busy kayo, meron kayong mga iniwang trabaho sa bahay, pero alaman nyo na gawain natin ngayon, kaya pumarito kayo para makinig ng salita ng Diyos. Okay, so, papasahin natin ang ating teksto sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 1, 3 hanggang 5. Pangalawang Timoteo. Ang sabi dito ni San Pablo, sulat niya ito kay Timoteo. Ang sabi niya sa 3 hanggang 5,
Okay, bigyan niyo lang sa akin ang inyong atensyon. Sabi dito, nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinagilingkuran sa budihing malinis na walang patid na inaalala kita sa aking mga daing gabit araw. Verse 4, na kinasasabikan kong makita kita na naaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Verse 5, ito gusto kong pansinin nyo. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo. So may sinasabi si San Pablo kay Timoteo na taglay niya. At yun daw ay pananampalatayang walang pakunwari. Tingnan natin kung saan nanggaling itong pananampalatayang ito. Ang sabi dito, na namalagi muna o nanahan muna. Yung pananampalatayang yun pala ay nanahan muna kay Loida na iyong lelang. Ano bang lelang? Lola. Okay? Lelang. Yung pananampalatayang yun ay galing pa sa lola mo. At kay Eunice na iyong ina. Pagkatapos, nailipat sa iyong ina na si Eunice. At ang sabi, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Okay? Papalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Siya nawa ang magturo sa atin ng kanyang aral ngayong hapon. So, mauusap ako tungkol sa ano ba ang kailangan para ang isang babae ay maging katangi-tanging ina. Kaya pag-usapan natin na hindi lang basta ina, kundi katangi-tanging ina. Pag sinabi mo katangi-tangi, outstanding yan. When you say outstanding, angat yan sa iba. Sabi kapansin-pansin. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ng isang babae, hindi porket siya ay nanganak, ay tunay na ina na siya. Kasi alam nyo, maraming mga babae ang nanganganak, pero pagkatapos ay tinatapon yung kanilang anak sa basurahan. Yes, that's Diba? right. Balitaan natin yan. Meron nga Yes. nilalagay sa plastic bag at sinasabit sa puno sa tabi-tabi. Diba? Merong nakikita sa bowl, sa public CR. Anong klaseng ina yun? Hindi ko maituring na tunay na ina yung babaeng yun. Siya ay nanganak lang, pero hindi siya tunay na ina. Amen. Diba? Mas tunay na ina pa yung mga hayop na kahit anong gawin, huwag niyong Yes. sasalingin yung anak nila pagka nanganak. Diba? Yes. Dahil ipagtatanggol nila sa pamamagitan ng buhay nila yung kanilang anak. Yun ang tunay na ina. Pero yung mga babae na nagsisilang lang, walang pakialam sa anak, hindi yung tunay na ina. Okay? So, ang ating pag-uusapan ay ano ba ang kailangan para isang babae ay maging isang tunay na ina. Gusto mong pansinin nyo na mayroong tatlong kailangan para masabing ikaw ay tunay na katangi-tanging ina. Unang-una, kailangan meron kang personal na relasyon sa Diyos. Ang isang babae, para maging isang katangi-tanging ina, una, kailangan magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Pangalawa, kailangan niya magkaroon ng tamang relasyon sa pamilya. At pangatlo, dapat magkaroon siya ng pusong mapaglingkod. Okay, tatlong bagay na tatalakayin natin sa hapong ito. At gagawin natin halimbawa, ang pinakakilalang ina, lalo na sa ating mga Katoliko dati. Lagyan niyo sino kaya yun? Si Maria. Maria. Diba? Si Maria. Gagawin natin siya halimbawa ngayong gabi o ngayong hapon para makita natin ano ba yung mga katangiang yon. Paano ba tinaglay ni Maria yung tatlong katangiang yon sa kanyang buhay bilang ina? Alright, tingnan natin sa Luke chapter 1. Okay? Now, bago tayo pumunta doon, kung meron kayong mga Biblia, sa Lucas po, bagong tipan yan. Sana kung may Biblia kayo, madala nyo para makasunod kayo. Wala ba akong nabigyan ng Biblia dito? Meron yata akong nabigyan. Okay? Yung mga nabigyan ko ng Biblia, dali nyo po yung Biblia pagka-attend kayo. Yung wala pa, mag-pray po kayo na magkaroon kayo ng Biblia. Yes. Okay? Sa biyaya ng Panginoon. Okay, gusto kong balikan natin sa dali yung binasa kong scripture kanina. Ang sabi, si Timoteo daw ay merong lelang o lola na merong pananampalatayang walang pakunwari. So kita nyo, si Lola Loida niya ay pinasa lang kung ano yung meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ito ay nalipat sa kanyang ina na si Eunice. Now, ano ibig sabihin nung pinasa? Ibig sabihin ba nun, parang bola na sinalo mo, pinasa mo lang? Hindi mo, parang, pag pinasa mo, wala na sa'yo. O kaya, pag kayong napapagalitan ka, pinapasa mo yung sermon sa iba. Yung mga ibig sabihin nung pinasa. Ang pagpapasa ng pananampalataya
ay nangangailangan ng pamumuhay doon sa pananampalataya mo sa Diyos. Ibig sabihin nun, hindi mo maipapasa yung pananampalataya mo kung hindi nakita ng anak mo sa iyo na ipinamuhay mo. Sino ibig sabihin nun? Na ipapasa lang ang pananampalataya na walang pakunwari sa pamamagitan ng pamumuhay nito. So si Loida ay namuhay ng isang pananampalatayang walang pakunwari sa harap ng kanyang anak na si Eunice. Kaya yun ay nasalo ni Eunice na nanay ni Timoteo. Okay? At ang sabi dito, sabi ni Pablo, ngayon yung pananampalatayang yun ay nasa iyo na, Timoteo. Bakit? Ibig sabihin nun, si Eunice naman, ipinamuhay niya rin kung ano yung nakita niya sa kanyang nanay. So ipinasa niya, kumbaga namana niya, at ipinasa niya naman kay Timoteo. Iyon ang mga dakilang nanay. Okay, tingnan natin ngayon si Maria. Tingnan natin bakit siya ang ehemplo ng isang katangi-tanging ina. Si Maria ay binisita ng anghel. Sino yung anghel na bumisita kay Maria para i-anunsyo ang tungkol sa pagdadalang tao niya sa ating Panginoong Jesucristo? Si Anghel Gabriel. Okay, dito sa Luke chapter 1 verse 28, tingnan natin, ilang mga portion lang ang titignan natin para patunayan natin. Unang-una, kailangan daw ang isang ina, isang babae mayroong personal na relasyon. Tingnan natin si Maria kung may personal na relasyon si Diyos. So verse 28, at sabi, at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasayo. Sabi sa English, and the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Medyo kulang yung translation sa Tagalog, ha? Hindi translate yung blessed art thou among women. Ang sinabi lang dito, ikaw ay totoong pinakamamahal ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumasayo, pero wala yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Diba? Kulang po yung translation dito sa Bible. So, makikita nyo dito, base sa salita ni Gabriel, na si Maria ay isang babae na pinakamamahal ng Diyos. Okay? At pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. Pag sinabi mong ikaw ay highly favored, isabihin nun, ikaw ay kinalulugdan. Okay? Nakasumpong ka ng biyaya sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi si Maria ay isang spiritual na babae. Meron siyang relasyon kay Lord eh. Diba? Kaya siya sinabing pinararangalan o kinalulugdan dahil namumuhay siya ng matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Meron siyang relasyon sa ating Panginoon. Itong salitang ito na having favor with God ay unang ginamit sa Genesis chapter 6 verse 9 tungkol kay Noah. Tingnan nga natin kung paano sinabi ng Bible para makita natin kung ano ibig sabihin nun. Sa Genesis chapter 6 verse 9, sabi dito, ito nga ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid, sakdal nung kapanahunan niya, at si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Verse 10, at nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, si Sem, si Ham, at si Japhet. Okay, yung verse 9 lang ang gusto kong, verse 8 pala, talon tayo sa verse 8. Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Parehong mga salita. Si Maria, ang sabi, nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Panginoon. Pero bago pa pala yun, ginamit na yung pangungusap na yun kay Noah. Siya ay nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Panginoon. At ang sabi, bakit? Kasi ang sabi, siya ay lumalakad nakasama ang Diyos sa kanyang buhay. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakasumpong ng biyaya, ikaw ay lumalakad nakasama mo ang Diyos. May relasyon ka kay Lord. Kaya si Maria, ibig sabihin nun, ay merong relasyon sa Diyos. Amen? Araw-araw lumalakad siya nakasama ang Diyos. At ang sabi sa verse 30, balikan natin Luke chapter 1, patuloy ang anghel. Ang sabi ng anghel sa kanya, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot. Kasi nagtanong si Maria magbubuntis daw siya, magdadalang tao. Wala naman siyang nakikilalang lalaki. Ibig sabihin, hindi siya nagkakaroon ng relasyon sa lalaki. Sabi niya, paano mangyayari yun? At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Ulit na naman yun, okay? At verse 31, yan,
nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos? Alright. So siya ay nakasumpong ng biyaya dahil nga siya ay espiritual at lumalakad na kasabang Diyos. Number 2, si Maria ay isang tao o isang babae na nalulugod sa presensya ng Diyos. Nag-enjoy siya sa presensya ng Diyos. Sa verse 46, yun ang gusto kong makita natin. Verse 46, sabi dito, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Kaya una gusto kong pansinin nyo dito, na si Maria ay hindi Diyos. Kundi si Maria ay dumadakila sa Diyos. Na yun, ano sabi dito dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Meron siyang Panginoon. Di ba? Dumadakila siya sa kanyang Panginoon. At ang sabi dito, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kailangan niya ng tagapagligtas. Okay? So nagkakamali tayo mga Katoliko sa turo sa atin yan dati, ba? Na si Maria ay Diyos at siya ay nagliligtas. Hindi po nagliligtas si Maria. Si Maria ay nangangailangan ng tagapagligtas. Siya mismo ang nagsabi, ang puso ko ay dumadakila, ang espiritu ko ay dumadakila sa Diyos at sa aking tagapagligtas. Amen. Okay? So makikita niyo dyan na siya ay nalulugod sa presensya. Kasiyahan niya ang presensya ng Diyos. Alright? Kaya sabi niya, my soul magnified the Lord and my spirit had rejoiced. Nasisiyahan ang kanyang spirito o ang kanyang kaluluwa sa presensya ng Diyos. Kaya ibig sabihin nun, si Maria ay hindi siya makamundo. Ang kasiyahan niya ay hindi mga bagay ng sanglibutan. Ang kasiyahan niya ay hindi yung mamasyal sa mall. Kundi ang kasiyahan niya ay ang presensya ng Diyos. Okay? Alalahanin nyo, tinitignan natin, si Maria bilang ehemplo ng isang katangi-tanging ina. May relasyon sa Diyos, okay? Lumalakad na kasama ng Diyos. Pagkatapos ngayon, ang sabi, siya ay nalulugod sa presensya ng Diyos. Kasiyahan niya ang presensya ng Diyos. Hindi siya mahilig dun sa happy-happy palagi. Makikipagbarkada sa kapwa babae, sa kapitbahay. Diba? Kundi ang kasiyahan niya palagi ang manalangin sa Diyos. Okay? Hindi po pagmamadyong ang kanyang ligaya. Okay? Hindi anumang mga bagay ng sanglibutan. Ang kasiyahan niya ay ang espiritu ng ating Panginoon. Yan ang katangi-tanging ina. Alright? Hindi po teleserye sa telebisyon ang palaging inaatupag niya, wala na ginawa kundi manood, maghapon sa telebisyon, hindi po yung katangi-tanging ina. Ang katangi-tanging ina, nasisiyahan sa presensya ng Panginoon. Gusto niya, hanggat maaari, may gawain. Pag nakabalita ng may gawain, doon punta siya doon sa gawain dahil nasisiyahan siya sa Espiritu ng Panginoon. Okay, may uhaw siya sa Diyos. Amen? Yun ang kanyang pinananabikan palagi. Sana dumating na yung ikalawang linggo ng buwan. Dahil darating ulit sina Brother Ray at yung mga kasama niya, mag-aaral tayo ulit ng salita ng Diyos. Yes. Gusto kong matutong umawit kay Lord, gusto kong manambahan. Yes. Yan, ang katangian ni Maria. Idolo nating lahat. Amen. Amen. Praise God. Okay, so yun ang unang katangian. Kita natin kay Maria, meron siyang personal na relasyon kay Lord. Tingnan naman natin yung kanyang relasyon sa pamilya. Tandaan niyo ito. Para magkaroon ka ng tamang relasyon, horizontally, ibig sabihin sa kapwa mo, sa pamilya mo unang-una, kailangan magkaroon ka ng tamang relasyon, vertically. Ano yung vertical? Sa Diyos yun. Diyos naman. Diba? Hindi ka pwede magkaroon ng tamang relasyon ng paganito kung wala kang tamang relasyon paganon. Okay? So, kailangan yun, unang-una, relasyon mo sa Diyos, at meron kang tamang relasyon sa Diyos, magiging tama din ang relasyon mo sa iyong pamilya. Tingnan natin si Maria. Nakita niyo ba si Maria na nakipagtalo sa kanyang asawang si Jose? Na kayo makikita sa Biblia, masunurin po itong babaeng ito. Nagpapasakop sa pangunguna ng kanyang asawang lalaki. Dahil ang sabi sa Biblia, ang lalaki ang ulo ng tahanan. Amen. Ang lalaki ang ulo ng babae at ang mga babae dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki sa lahat ng bagay.
Yan po ang tinuturo ng Biblia. At si Maria, kita nyo, siya ay nagpasakop kay Jose. At hindi lang yun, si Maria, dinisiplina niya ang kanyang anak. Tinuruan niya ang kanyang mga anak ng disiplina bilang parangal sa Diyos. Luke chapter 2, verse 51. Tingnan natin. Patutunayan ko yan sa inyo. Ito ay patungkol sa ating Panginoong Kristo, ha? Alalahanin nyo, hindi lang ang ating Panginoong Kristo ang anak ni Maria. Meron siyang iba pang mga anak. Kaya actually, ang ating Panginoong Kristo, pinadaan lang yung sinapupunan niya, kaya siya naging ina. Pero meron siyang mga tunay na anak, na lumabas sa kanya. At tinuruan niya lahat yun ng disiplina. Pero patungkol kay Jesus, tingnan niyo ang sabi ng Biblia sa verse 51. At lumusong siyang kasama nila, si Jesus ang tinutukoy dito, lumusong daw siya nakasama nila at napasa Nazaret at napasakop sa kanila. Si Jesus ay nagpasakop sa kanila. Ibig sabihin, naturuan ni Maria ng disiplina at pagpapasakop itong anak niya. Isipin niyo ito, sino ba si Jesus? Si Jesus po ang Diyos na nagkatawang tao. Okay? Pero, sa husay ni Maria ang magdisiplina ng anak, pati ang Diyos napasunod niya. Naisip niyo ba yun? Ang Diyos ay napasakop sa kanyang pagdidisiplina. Bakit? Kasi marunong siyang magdisiplina, magturo na sumunod ang bata sa ina. Alright? Tuloy natin ang pagbasa. Verse 51, tuloy natin. Nagpasakop sa kanila si Jesus at iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Verse 52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay? So lumaki siya ng isang mabuting anak ng ating Panginoon. Tama ang relasyon sa tao at tama ang relasyon sa Diyos. Okay? Ang sabi sa Biblia, habang bata pang inyong mga anak, turuan niyo siya sa daan na dapat niyang lakaran. Proverbs 22 verse 6, dahil sa pagtanda niya, ay hindi niya yun hihiwalayan. Habang bata pa, tuturuan niyo na. Huwag niyo hintayin na magkasungay muna yan. Kailangan habang bata pa, tuturuan niyo na. Na sumunod. Magpasakop sa magulang. Dahil pag malaki na yan, sa kanyang tinuruan, mahirap na yan. Pero sabi, pagkabata pa, tinuruan nyo na, paglaki niyan, hindi yan hihiwalay dun sa tinuro nyo sa kanya. Yun, amen. Okay. At isa pang gusto ko makita nyo dito, kung ang anak natin ay hindi natin mapasunod sa atin na nakikita niya, lalong hindi yan susunod sa Diyos na hindi niya nakikita. Diba? Kaya, ang isang training para maging madali siyang sumunod sa Diyos ay matuto siyang sumunod sa mga magulang na nakikita niya. Tama. Okay, so si Maria, nagampanan niya yung papel na yon. That's why siya isang katangi-tanging ina. At si Maria ay naging tapat sa kanyang mga anak hanggang sa wakas. Naging tapat siya kay Jesus hanggang sa wakas. John chapter 19 verse 25. Ang sabi dito, now there stood by the cross of Jesus, panahon na ng pagkapako sa krus ng ating Panginoon. Si Maria ay hindi siya iniwan. Yung mga disipulos ni Jesus, nagpulasan na lahat nung hulihin siya. Diba? May pagkanulo siya, nagpulasan na sila. Pero ang ina ni Jesus, hindi nag-iwan sa kanya hanggang sa kamatayan niya, hanggang sa huling hininga, nandun siya sa tabi ng krus. Amen. Sabi, and there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Okay? So makikita nyo, una, meron siyang relasyon sa Diyos. Pangalawa, may tama siyang relasyon sa pamilya. Pangatlo, gusto kong pansinin nyo na meron siyang pusong laan na maglingkod. Ang sabi dito sa verse 38 ng Luke chapter 1. Okay? Baling nyo yung attention dito sa akin para hindi nyo ma-miss, please. Verse 38. Ang sabi dito, Luke chapter 1, verse 38. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon.
mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Kasi nga, hindi siya makapaniwala, hindi niya maisip kung paano mangyayari na siya ay magbubuntis, wala naman siyang asawa. Pero sabi ng anghel sa kanya, lulukuban ka ng Banal Espiritu. At ang sabi ng Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Ano ibig sabihin nun? Meron siyang pusong handang sumunod sa Diyos. Pusong katulad sa alipin. Ang alipin ay sunod-sunuran. Alipin ng Diyos. Alright? So ang isang babae na katangi-tangi, kung ang isang babae magiging katangi-tangi ina, kailangan handa siyang sumunod kahit nasa labas pa ng kanyang tahanan yung pinagagawa ni Lord. Unang-una siyempre ang pamilya niya, pero pag siya ay tinawag ni Lord maglingkod sa labas ng tahanan, dapat handa pa rin siyang maglingkod. Diba? Like, merong isang babae sa Biblia, ang pangalan ay Dorcas, Acts chapter 9. Sabi, ang babaeng ito'y puno ng mabuting gawa ang kanyang buhay at pagkakawang gawa. Ibig sabihin nun, tumutulong siya sa kanyang kapwa. Gumagawa siya ng kabutihan sa mga taong nasa paligid niya. Puno siya ng ganong klase ng pagkakawang gawa. Na nung mamatay siya, nag-iyakan po ang mga kasama niya sa church. Amen? Malaking kawalan itong si Dorcas nung siya'y mamatay. Diba? Kung kayo kaya'y mamatay, mag-iyakan ang mga kasama niyo sa church. Diba? Diyan yung makikita eh. Diba? Dahil mahalaga ang iyong patutuo. Mahalaga ang iyong ginagampan ng papel doon sa iglesia. Hindi lang sa church, kundi sa iglesia. At pinakita nila sa Acts chapter 9, yung mga ginawang damit nitong si Dorcas. Binurdahan niya sila ng damit at pinagbibigyan yung mga kapatiran. At pinakita kay Pedro, ito yung mga gawa nitong si Dorcas. Pinapakita lang na si Dorcas ay may pusong mapaglingkod. Kaya sa church namin, maraming ina na busy-busy sa bahay, maraming mga anak, malaki ang pamilya, pero may oras pa silang maglinis ng church. Ilinis sila, may bigyan pa. Bakit? Kasi meron silang pusong handang maglingkod sa Panginoon. Kahit nasa labas na nung kanilang area, nung kanilang tahanan, handa silang maglingkod, magpagal para sa ating Panginoon. Kapag tinawag kayo na sumama sa pagmimisyon, dapat handa kayong magsabi, Panginoon, narito ang iyong alipin. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Amen. Okay? So, tatlong bagay ang nakita natin. Kay Maria, una, may relasyon siya sa Diyos. Yes. Pangalawa, meron siyang tamang relasyon sa kanyang pamilya. Pangatlo, meron siyang pusong handang maglingkod. Pag tinaglay niyo yung tatlong katangian yan, magiging katangi-tangi kayo. Ina, tayong lahat may sit tayo. Ngayong hapon, manalangin tayo. Hindi ko kayo isang ina ngayon. Salamat, malaking pribileyo na kayo gamitin ng Diyos magluwal ng buhay dun sa ibabaw ng lupa. Pero pwede kayo maging katangi-tangi na katulad ni Maria, kilala natin. Na merong pagmamahal sa Diyos, may relasyon sa Diyos, nalulugod sa kanyang presensya. Ang kaligayahan ay ang maglingkod sa Kanya. Pwede kayo maging ina na merong tamang relasyon sa pamilya. Pwede kayo maging ina na merong pusong handang maglingkod. Ano man ipagawa ni Lord, ay handang magsabi, narito ako, Panginoon. Saan magsisimula lahat yan? Sa relasyon sa Diyos. Kaya sabong ito, kung wala pa kayong relasyon sa ating Panginoong Jesus, amen, sana'y yung mga naririnig nyo dito ay simulan nyo ng sundin. Dahil yan ay sinasabi sa inyo, pinarinig sa inyo ng Panginoon para masimulan yung relasyon niya sa inyo. Isang personal na relasyon. Kaya hindi lang dahil tayo ay nakilalang Katoliko o nakilalang Iglesia ni Cristo kung anong grupo. Hindi yun ang ating pinag-usapan. Ang sinasabi natin ay personal na relasyon sa Diyos. Amen. Kayo ba ay nagbukas na ng puso niyo sa Kanya, sumunod na sa Kanyang salita, katulad ng Maria, ano man ang sabihin mo, mangyari sa akin ang ayon salita. Kung sinasabi ng salita mo na ako'y magpabautismo sa pangalan mo, Panginoong Jesus, magsisi ako, gagawin ko yan, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Yan ang katangi-tangi. Amen. Nawang Diyos, ang magpala sa inyo, kumilos sa inyong buhay, tayo lahat ay mananalangin sa hapong ito. Ama, sa katahimikan ng sandaling ito, pagkatapos na maliligan yung salita, hiling ko po, Panginoon, na Lord, biyayaan mo mga kapatid kong narito, especially mga kababaihan. Yes, amen. Thank you, Lord. Ama, alam ko po ang hirap ng mga ina, nakita ko kung paano, Lord, sinakripisyo ng maraming ina ang kanilang sarili para
para sa mga anak, Lord. Yes, amen. Ipinuhunan ng sariling lakas, kalusugan, Amen. maging ang buhay, Panginoon, para lamang mapalaki, masigurado ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit, Panginoon, nakalulungkot na pagkatapos ng lahat na magsisikap na yun, kung hindi ka makikilala ng mga ina, ay sa impyerno pa rin sila, Lord, pupunta. Nakalulungkot na kahit nagmahal sila sa kanilang mga anak, kung hindi sila nagkaroon ng relasyon sa iyo, sila'y, Lord, haharap pa rin sa iyo at kailangan mo silang hatulan. Ngunit salamat, Panginoon, Thank you, Lord. ng mga inang ito, binigyan mo ng pagkakataon ngayon, Lord, Amen. dito sa dakong ito, na hindi lang maging ina, kundi maging isang sumasampalatayang ina, Panginoon. Yes, Lord. May relasyon at may katiyakan tungkol sa kanilang kinabukasan, sa kanilang relasyon sa iyo. Lord. Hiling ko po na, Panginoon, mula sa araw na ito, ang mga kababaihang naririto, maging kalalakihan man, kung meron ditong wala pang relasyon sa iyo, Ama, na maging pasimula ito, Panginoon, ang relasyon yun. Sa ganoon, maging ang pamilya namin ay maayos, Panginoon. Amen, Lord. At makita namin ang marami mong nais na ipagawa sa amin habang narito kami sa ibabaw ng lupa. Yes, Lord Jesus. Pagawa naman namin sabihin, katulad ni Maria, mangyari sa amin, ayon sa iyong salita, narito ang iyong alipin, Panginoon. Yes, Lord. Sabihin mo lang, at ako'y maglilingkod sa iyo, ako'y susunod sa iyo. Salamat po, pagpalayan mo sa Thank kanila, you, Lord. kanilang buhay, kanilang pamilya, kanilang mga anak, O God. Ingatan mo kanilang kalusugan. Yes, Higit Lord sa lahat, Jesus. Panginoon, ang kaluluwa nila, napakalapit na ng iyong pagbabalik, Panginoon. Amen. Yes, Lord. At Panginoon, di namin alam kung kailan kami ulit makababalik dito o kung Amen. makakabalik pa kami. Hiling po namin, Lord, kung di man kami magkita na muli, nawa, Lord, ay tanggapin kanila, Panginoon, sa kanilang Amen. puso. Yes, Lord. Bilang Diyos at tagapagligtas nila. Aming Panginoong Kristo. Kung paano si Maria ay umamin na kailangan niya ng tagapagligtas, nawa, Panginoon, bawat babaeng naririto na nais na matulad kay Maria, ay umamin na kailangan niya ng tagapagligtas Amen. dito sa mundong ito, Ama. Salamat po. Thank Sa you, iyo po lahat ng Lord. papuri. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Gusto kong tawagin si AR. Para pa, pag-pray natin, tapos tayo. Yes. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sabayin natin siya. Sa lahat ng oras, Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. salamat po. Ang iyong away magpawalang hanggan. Pwede natin na-pray natin natin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri. O pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Yes, Lord. Love ka ni Lord, ha? Pag-pray tayo natin, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kaya natin mag-pray para sa bata na magdiliwag ng karawang ngayon. Ama namin, pasalamat kami sa bata Yes, ito. Lord. Siya po yung regalo mo sa pamilyang ito. At ikaw po ay may layunin sa kanyang Yes, buhay. Lord. Kaya siya ay pinalitaw mo sa ibabaw ng lupa. Salamat na siya ay naging bahagi ng aming buhay. Nakita namin ang kanyang paglaki. Ngayon, 2 taon na siya, Ama. Muli namin hiling na ikaw ang Lord sumubaybay sa kanya. Ibayo pong Lord, pagpapalang hiling namin para sa batang ito. Amen. At yun ay sa pamagitan ng pagpapala mo sa mga magulang, Lord. Kay Brother Alvin na nasa malayong lugar, nagsisikap
nagsasakripisyo para may taguyod ang pamilya. Patuloy mo po siyang ingatan at Yes, pagpalain Lord. doon, layo sa anumang sakuna. Pagpalain mo ang hanap buhay niya nang sa ganun ay may tagawid niya ng gusto, Yes, Panginoon, ng Jesus. batang ito. Na muli ay tinataas namin sa iyo inihiling, nabantayan mo ang kanyang kalusugan. Lord, palakayin mo siya ng may takot sa iyo, Panginoon. Tulungan mo Sister Arcel, at iba pang mga mahal sa buhay na natin ito, mga lolo, Yes, lola, Lord. mga tiyuhin naman, mga kamag-anak, na magabayan siya, Panginoon, sa tamang relasyon sa iyo. Salamat po. At agubili namin ang batang ito sa iyong kamay at hihingi ang pagpapalang Lord masagana sa kanyang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming Diyos na kapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Bumalik kay Brother Aaron. Gawain, God bless you. Amen. Ari tayo magsimpo sandali. Announcement pa. Pinabalik ng magandang balik. Kailan ang balik So, natin? maraming salamat sa inyong inyong napakikinig. Napakaganda po ang mensahe ng ating Panginoon sa hapong ito. Ang tanging ina. Amen. Alam niyo po, tanging ina. Meron akong alam na isang artista gumagana po siya na isang tanging ina raw siya. Pero sa pelikula lang po yun, pero sa tunay na buhay, binubuo po siya ng kanyang asawa, ngayon po, iwalay na po siya. Amen. So sa pelikula lang po siya naging tanging ina. Pero may kilala po ako isang ina na may takot po sa Diyos. Amen. At sa kabila po ng pagganap niya ng tungkulin sa kanyang tahanan, napakarami po niya naging mga anak. At kahit po nung araw hindi pa po uso yung washing machine, ay napakahirap po ng kanyang gampanin na maglaba, magluto, maglinis ng bahay, asikasuhin ng asawa, asikasuhin ng, kung hindi ako nagkakamali, 10 o 12 sila magkakapatid. At dahil po may takot po sa Diyos, ay nakukuha niya po na makapagbasa po ng Biblia at makapanalangin. At ma-share niya po ang kanyang mga anak. At dahil po dyan sa inang iyan, ay umultaw po ang isang preacher o isang mangangaral po ng Diyos. Dahil po sa inang yan, hindi po tayo magkakaroon ng John Wesley. Amen. Isa po dahil po sa kanyang ina, nagkaroon po siya ng takot sa Diyos at siya po ay ginamit ng ating Panginoon sa napakaraming libo-libong mga kaluluwa. Amen. Amen. So, we are hoping na hinipo po ng Diyos ang inyong mga puso Yes, at Lord. naway magindaan po ito para po higit nyo makilala kung gaano po kabuti ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you, Lord. Bawat isa sa atin. Amen. So, alam ko na lagi po marami po dito ay mga ina ng tahanan. Amen. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at kung di ako po nagkakamali, akala na ating balik. 26 dito. plus. Second Sunday na. Second Sunday of June. June. So, panalangin nyo po na nawa po ay makabalik po kami sa second Sunday po. Text na lang. So, magka-closing prayer na po tayo habang nag-aandas ba Joel sa isang closing prayer. Let's all stand. At minsan pa ay salamatan natin ang ating Panginoon as we sing the song, Give Thanks with a Grateful Heart. Amen. Alam ko, pinagpala po kayo ng ating Panginoon sa hapong ito. Salamatan po natin ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy
tayo pong lahat muli ay yun po. Tayo po salamat sa ating Panginoon. Aming Ama, Thank you, Lord. kami po ay maligaya, Panginoon, sa araw na ito, Ama. Narinig namin, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, Ama. Siyawan po, Lord, na ito'y tumimo po, Panginoon, sa bawat nagbigay po ng panahon, Ama, nagbigay ng time, na Lord, sila ay nakinig, Panginoon, kahit na, Lord, Lord, hindi komportable, Panginoon, ang lang kalagayan, Lord, sa mga araw nito, maraming, Lord, maraming mga distraction, Lord God, but, Lord, salamat po sa iyong Espiritu, Panginoon, Ama, na siya pong nagpapaliwanag po. Pray, Lord, na hayaan mo, Lord, na ikaw po, Panginoon, magtrabaho, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Maging sa kanilang, Lord, hindi lang dito, Ama, maging sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang kanilang mga narinig, Lord, ay wag po nilang makalimutan, Panginoon. Yes, Ama. amen. Hayaan mo, Lord, sila maging mga dakilang ina, Panginoon, Ama, habang sila ay nabubuhay rito, Ama. Yes, Lord Jesus. At sila ay nagpapatuloy po, Panginoon, sa iyo, sa paglilingkod po sa iyo, Panginoon. At Lord, ay po tinadalangin, Lord, sa ang bahay nito, Ama, na palagi pong bukas, palagi pong welcome, Lord, ay Lord, hiniling po namin ang iyong mga pagpapala po sa kanila, Panginoon. Kayo po magbalik, Lord, mga blessing, Lord God, na lagi po nagpapatuloy, Panginoon, sa iyong mga lingkod, Panginoon, Yes, Ama. Lord Jesus. Purihin ka po, Ama, ingatan mo po ang bawat isa, Hallelujah, Lord, sa Lord kanilang God, Jesus. pag-uwi, Panginoon, Ama. Amen. At salamat, Lord, ay believe, Panginoon, sila po ay na-refresh, Panginoon, sa oras na ito, Ama. At kami po ay naniniwala at kami po ay sumasampalataya, Panginoon, Ama. Hallelujah. Na nangusap ka po, Ama, ng malinaw, Panginoon. Amen. Sa araw na ito, Ama. Especially, Lord, sa mga kaluluwa, Lord. Sa mga may binhimo, mga Panginoon, sa dahong ito, Ama. Salamat, Lord, sa iyong lingkod po na ginamit, Lord, sa aming pastor, Panginoon. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa iyo po lahat, mauwi, Lord. Ang kawalatian na pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Kapatid lang, God bless you all. Tama yan po tayo. God bless po. Layas. God bless po. Thank you po. Ulirang ina. The best, the best. Amen. God bless po. God bless. God bless. Belated Happy Mother's Day. Oo nga eh. Dapat pala pati yung village ko ah. Susunod naman yun. Ano nga pala yung ating schedule sa 16 na yun? June 16 po. 16. Ay,